May magandang araw sa inyo. Ako si Horo Sweet Story at ngayon muli nyo matutunghayan ng isang kwento na meron katatakutan, may konting kurot sa puso. Magsisimula na. Isang lumang baryo sa paanan ng kabundukan ng Quezon, ang San Antonio, ay may alamat tungkol sa isang dalagang multo na naglalakad tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ng kanyang minamahal. Marami na ang nawala, sinasabing nililigaw ng kanyang tinig na puno ng lumbay. Ngunit isang araw, may isang lalaking mula sa Maynila ang pumunta roon para tumakas sa sakit ng nakaraan. At doon nagsimula ang kwentong hindi inaasahang pagmamahalan sa pagitan ng isang buhay at isang patay. Ang baryo ng mga buntong hininga si Adrian ay isang 28 taong gulang na manunulat na nawalan ng inspirasyon matapos mamatay ang kanyang kasintahan sa isang aksidente. Napadpad siya sa San Antonio para magpahinga sa isang lumang bahay paninirahan ng kanyang lolo't lola. Una niyang napansin ay tila may kalungkutan sa lugar. Mga bahay na luma, katahimikan na halos mabingi ka, at mga matang laging nagmamasid. Sa unang gabi niya pa lang, nakarinig na siya ng boses ng babae, umaawit ng matandang lullaby. Si Maria sa ikatlong gabi niya sa baryo, habang naglalakad sa kakahuyan, may nakita siyang isang dalagang nakaputi, may mahabang buhok at tila lumulutang ang paa. Tila ito naligaw. Lumapit siya at nagpakilala ang babae. Ako si Maria. Habang tumatagal, napapadalas ang pagkikita nila. Si Maria ay may taglay na hiwaga, maganda, tahimik at malalim ang mata. Ngunit may laging lungkot sa kanyang tinig. Sa kabila nito, unti-unti silang naging malapit. Hanggang sa isang gabi, hinawakan ni Maria ang kamay ni Adrian at napakalamig. Hindi ito ang lamig ng gabi, kundi lamig ng ibang mundo. Napag-alaman ni Adrian mula sa isang matandang albularyo sa baryo na si Maria ay matagal nang patay. Siya ang dalagang pinatay ng kasintahan noong taong 2,900 at 40 dahil sa selos. Simula noon, naghahanap siya ng kapalit sa kanyang puso, isang lalaking tunay na magmamahal sa kanya kahit siya'y wala na. Ngunit kung ibabalik ni Adrian ang pagmamahal, mananatili siyang kasama ni Maria sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mamamatay siya. Nang nalaman ni Maria na alam na ni Adrian ang totoo, hindi na siya nagpakita. Ngunit isang gabi, tinawag siya nito, "Adrian, mahal mo ba ako kahit sino ako?" Sa kagubatan, hinarap ni Adrian si Maria. Umiiyak ito at sinabing, "Kung aalis ka, mananatili akong mag-isa habang panahon." Tinablan si Adrian. Totoo, mahal pa rin niya si Maria. Ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para sa isang espiritu. Ngunit sa huli, pinili niyang manatili hindi para mamatay, kundi para iligtas ang kaluluwa ni Maria. Binalikan niya ang alamat. Kung matutunan ng isang tao na mahalin si Maria nang walang takot, makakalaya ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng seremonya sa albularyo, niyakap ni Adrian si Maria. Isinumpa niya ang tunay na pag-ibig kahit pawala na ito sa katawan. At sa isang iglap, naglaho si Maria, may ngiti sa labi at katahimikan sa paligid. Pagkaraan ng gabi ring iyon, natulog si Adrian. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita si Maria, masaya at payapa na. Ngunit bago ito tuluyang nawala, sinabi nito, "Adrian, salamat. Huwag mong kalimutan, sa susunod na buhay natin, tayo pa rin." At dito nagtatapos ang saglit na kwento natin. Mag-abang sa susunod na kwento, mag-like, share, subscribe. Nang sumakses tayong lahat, maraming salamat.